Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Benchmark Yap at ang aking napiling paksa ay ang letrang B at C na ang nilalaman ay tungkol sa third culture kid. Aking ipapaliwanag ang pagiging isang third culture kid batay sa aking mga karanasan. Isa sa aming kultura ay ang pagtitipon-tipon pag may okasyon katulad ng karawan, kami ay obligadong pumunta. Isa pa ay mga pamahiin katulad ng pag may itim na pusa ay dapat kang dumura sa kadahilan ng baka kang malasin. Pangalawa, pag Martes at Biyernes daw, malakas sa mga nilalang tulad ng multo, lamang lupa at iba pa, kaya dapat manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, pag may nabasag daw na plato sa kasal ay dapat din magbasag ang nobya para kontrahin ang malas. Sa pagiging isang third culture kid, madalas din naming maranasan ang mga tradisyon at ritual ng mga bansang aming pinupuntahan. Halimbawa, ang paggalang sa mga matatanda at pagbigay ng regalo sa mga espesyal na okasyon ay ilan lamang sa mga tradisyon na natutunan ko mula sa ibang-ibang kultura. Sa kabuuan, ang pagiging isang third culture kid ay nagbibigay ng malawak na perspektibo at pag-unawa sa iba't ibang kultura at paniniwala. Ito ay nagbibigay din ng pagkakataon na maging mas malikhain at bukas ang isipan ng mga bagong karanasan at kaalaman na hatid ng paglalakbay at pakikipamuhay sa iba't ibang lugar. Sunod naman, aking tatalakayin ang mga benepisyong naibigay sa akin ito bilang isang individual. Una ay kahusayan sa pakikipag-ugnayan. Dahil sa aking karanasan sa paglipat-lipat ng lugar at pagkaroon ng iba't ibang kaibigan mula sa iba't ibang kultura, naging mahusay ako sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkapwa-tao. Natutunan ko ang kahalagahan ng pagbibigay respeto at pag-unawa sa mga paniniwala at karanasan ng iba. Ito ay nagbigay sa akin ng kakayanan na maging mas mabuting tagapagpakinig at maging malikhain sa paghanap ng mga solusyon sa mga suliranin at pamamagitan ng pagkaintindihan at pagtutulungan. Pangalawa ay malawak na pananaw at pagiging adaptable. Ang pagiging exposed sa iba't ibang kultura at pamamaraan ng pamumuhay ay nagbigay sa akin ng malawak na pananaw at kakayahanan sa pag-a-adjust. Naging mas madali sa akin ang mag-cope sa mga pagbabago at mag-adapt sa mga bagong kapaligiran, kasanayan na lubos na nakatulong sa aking personal at profesional na pag-unlad. Ang kakayahang ito ay nagbigay sa akin ng oportunidad na mag-excel sa iba't ibang larangan at maging handa sa mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng mga ito at iba pang benepisyo, ang pagiging isang third culture kid ay nagtulak sa akin na mas maging malikhain, maunlad at mahusay na tagapagtaguyod ng pagkakaisa at pag-unawa sa mundo. Sunod naman, ano-ano ang naging hamon nito sa buhay ko at paano ko ito hinarap. Una ay ang pag-a-adjust sa bagong kapaligiran. Naging mahirap sa akin ang paglipat-lipat sa iba't ibang lugar dahil nagdulot ito ng hamon sa pag-a-adjust sa bagong kapaligiran lalo na sa simula. Ito ay kasama sa pag-aaral ng bagong wika, pag-unawa sa mga lokal na pamamaraan at pagtanggap sa mga bagong kaibigan. Upang malampasan ko ito, nagtutok ako sa pagiging bukas at matuto sa mga bagong karanasan. Naging mas aktibo ako sa pakikilahok sa mga aktibidad at pamumuhay ng bagong lugar upang mapabilis ang aking pag-a-adapt. Pangalawa ay pangungulila at pagkawalang katiyakan. Ang paulit-ulit na paglipat ng lugar at pag-alis sa mga kaibigan at pamilya ay maaaring magdulot ng pangungulila at pagkawalang katiyakan. Upang labanan ito, naging mas mahalaga para sa akin ang pagtuklas sa mga paraan upang mapanatili ang koneksyon sa mga importanteng tao sa aking buhay kahit na malayo ako. Ginamit ko ang teknolohiya tulad ng video calls, social media, at regular na komunikasyon upang mapanatili ang aking mga relasyon. Sa bawat hamon na aking naranasan bilang isang third culture kid, naging mas mahalaga ang pagiging bukas sa pagbabago, pagpapahalaga ng sariling pagkakilalanan at pagtanggap sa mga bagong karanasan.
Ito ay nagturo sa akin ng mga mahalagang aral at nagbigay daan sa pag-unlad pagiging buo bilang isang individual. Bago magwakas ang aking video, aking sasagutin ang tanong, paano ko nabuo ang aking identidad bilang isang third culture kid? Ang aking identidad bilang isang third culture kid ay nabuo sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga karanasan, pagsubok at pag-unawa sa iba't ibang kultura at tradisyon. Sa bawat lugar ng aking pinuntahan at bawat taong aking nakilala, nadagdagan ang bahagi ng aking pagkatao. Naging mahalaga para sa akin ang pagtanggap sa pagkakaiba-iba at pagiging bukas sa pagtanggap ng mga bagong ideya at paniniwala. Sa bawat hamon at pagkakataon na aking hinarap bilang isang third culture kid, naging masigasig akong magkaroon ng malawak na pananaw at maging mapanatag sa aking sariling pagkakakilanlan. Ang pagiging isang third culture kid ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na maging mas matatag, adaptable at handa sa anumang pagbabago na darating sa aking buhay. Ayun lamang po, ako ulit si Benchmark Yap, seksyon ng BOM 13, at maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pakikinig.